Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Ang ating pong series ngayon, kung kayo ngayon lang nakadalo dito sa GCF, tuwing Communion Weekend, sinusundan po natin yung series natin sa Gospel of Luke na pinamagatan natin God the Son, Son of Man. At ang title po ng ating mensahe ay Ang Pagliligtas ng Sinaniban. Ngayon, baka kailangan ko ipaliwanag yung word. Kasi hindi ko alam kung lahat kayo nakakaintindi ng mas lumang Tagalog. Ang sinaniban po ay possessed. Okay? No, sinaniban. So, yun po ang ibig sabihin ng salitang yon. Kasi may mga bata po tayo dito sa ating worship service na hindi po siguro naiintindihan yung ano ba ang ibig sabihin ng sinaniban. Possessed po ang ibig sabihin nun. So, ang ating pong teksto ay nasa Lucas chapter 8 verses 26 to 39. Yun nga ang ating binasa kanina. Nung huli nating pag-aaral sa Luke, nung nakaraan, nakita natin ang malinaw na kapangyarihan ni Jesus laban sa kalikasan. Naalala nyo, kanyang pinatahimik ang isang napakalakas na bagyo na biglang dumating doon sa lawa ng Galilee o sa Sea of Tiberias. At yung bagyong yon ay nagdala ng malaking parang pagkatakot kahit na sa puso ng mga batikan na fisherman, mangingisda, na kasama ni Jesus. No? Yung mga sanay na sa ganong lawa, sa ganong mga bagyo, sa lake, sa Galilee, ay biglang nangatakot. So, malakas talaga yung bagyong yon at natutulog ang ating Panginoon. No? Siyempre siya, kaya niyang matulog, hindi siya natatakot dahil palagay ko, hindi lang palagay ko, alam naman natin na ang lahat na nangyayari sa atin ay kanyang inordina na. Kaya kahit yung bagyong yon ay kanyang pinahintulot. Kaya po nung siya ay ginising ng mga alagad niya na takot na takot, siya ay gumising at ang sinabi niya lang, "Shh!" At huminto ang bagyo. At biglang tahimik ang lawa. Kaya nga nung last verse natin last time, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, "Where is your faith?" And they were afraid. Natakot sila. No? And they marveled, saying to one another, "Who then is this? That he commands even winds and water, and they obey him." Who then is this? Sino ba ito? Na pwede niyang ang kalikasan. Tapos, yung connection po ng tekstong yon sa ating teksto ngayon ay isang salita lang, then. Then they sailed to the country of the Gerasenes. Yun po ay isang kuminsan tool na ginagamit ni Lucas. Hindi niya pinapaliwanag kung ano yung nangyari in between. No? So kung susundan lang natin yung takbo ng teksto, sila ay tumawid sa Galilee. Kung ito po ang lawa ng Galilee, parang pear-shaped siya. No? Dito sila nanggaling, no? Tumawid sila sa kabila. So dito sila nakarating, no? At west, kung west ito, sa inyong perspective, west ito, sila ay pumunta sa east. Yun po ang kanilang biyahe, no? So para lang alam nyo kung nasan sila sa Lake of Galilee. So nakita natin yung malinaw na kapangyarihan ni Jesus laban sa kalikasan. Ngayon naman, makikita natin ang kanyang kapangyarihan laban sa masasamang espiritu na nagdadala ng pagkaalipin at takot. So yung iba sa inyo, baka iniisip nyo, nakakatakot naman itong topic ni Pastor. Ano pa naman ngayon? Undas. Di ba?
hindi pa ako nagpupunta sa sementeryo. Naku, pagpunta ko mamaya, maalala ko itong, ang scene nito, alam nyo ba, ang scene na ito ay nasa sementeryo. No? So, mantakin nyo yun, di naman, sinadya ba ng Panginoon, sinadya ba ito nila Pastor Larry? No? Na ngayon na undas, na nagpupunta tayong lahat sa sementeryo, ang teksto, ang eksena, ay nasa sementeryo. Hindi po namin sinadya yan, no? Hindi po kami ganun kagaling. Pero ang ating Panginoon, sinadya po yan para ngayon na undas, no? Baka kayo hindi pa nakakapunta sa sementeryo, huwag kayo matatakot, no? O baka kayo ay nag-celebrate ng Halloween, nako, lagot kayo, no? Makikita natin ang tatlong bagay. Yung dinadalang pagkaalipin at takot ng masasamang espiritu. Tatlong bagay ang ating makikita sa kwentong ito. Una, ang kapangyarihan laban sa mga demonyo ng ating Panginoon. Verses 26 to 33. No? Tapos, ang katotohanan ng takot ng mga tao. Totoong natakot sila. Verses 34 to 37. At huli, ang kahabagan ng ating Panginoon para maghirang ng isang misyonero. Isang misyonero. Verses 38 to 39. So yan po ang balangkas ng ating pag-aaral ngayong hapong ito. Una, tingnan natin ang kapangyarihan ni Jesus laban sa mga demonyo. Nasa verses 26 to 33. Ang una natin makikita dito mga kapatid, sinadya niyang puntahan ang sinaniban. Paano ko naman nasabi yun na sinadya niya? Alam niyo naman ang ating Panginoon, wala naman surprise sa Kanya. No? Walang surprise sa ating Panginoon. Alam ba niya na merong sinasaniban dun sa lugar ng Gerasenes? Of course alam niya, dahil siya ay Diyos at alam niya ang lahat. No? Kung alam niya na merong sinasaniban doon, no, bakit niya tinawid ang lawa at hinarap niya pa ang isang malakas na bagyo para lang magsadya doon? No? So, bibigyan ko kayo ng konting geography lesson. Sana nga dinrowing ko, no? Pero kung ito ang lawa ng Galilee, no, nandito yung Mount Hermon. Diyan po nanggagaling ang tubig ng buong Israel. Magugulantang po kayo kung kayo palarin ng Panginoon at kayo makapunta doon. Meron pong isang lugar dito sa dulo, ang tawag nila Teldan. Para siyang bukal na continuously nagbubukal ng tubig. Hindi nila alam kung saan galing yung tubig. Siyempre yung tubig galing sa Mount Hermon. So, yan po yung lawa ng Galilee. Ang dulo po noon, lumalabas sa River Jordan. At yung River Jordan ang nagbibigay ng patubig sa buong Israel. At siya ay natatapos sa Dead Sea, na pinakamaalat na sea sa buong mundo at pinakamababang lugar sa buong mundo. No? So yung lake mismo of Galilee ay 600-700 feet below sea level. No? So mababa na siya. Tapos paahon siyang ganon. No? So ngayon, dito sila galing sa western side. No? Lumipat sila dito sila tinamaan ng bagyo. Pero sila'y nakatawid sa kabila. Kasi yun ang sinabi ng teksto, then they sailed to the country of the Gerasenes. Nasaan ba yung Gerasenes? Yung Gerasenes nandito sa tapat mismo ng Galilee. Nandito siya. So dito sila galing, dito sila nagpunta. No? Pero sa ibang version, sa Matthew, sa Mark, no? Kasi ito po ay nasa Matthew 8 at nasa Mark chapter 5. Ang lugar na dinidescribe nila the Gadarenes. No? Bakit po ganon? Ito po ang Gerasenes nandito, no? Sa southeastern part ng Sea of Galilee. Nandito po yung Gersa. Today po, ang pangalan niya, Cursa. No? So it still exists up to today. Tapos,
Pag bumiyahe kayo ng konti sa baba, may mas malaking syudad dito. Ang pangalan ay Gadara. So, Gadarenes. Ito pong area na ito, ang tinatawag nilang nung araw na Decapolis. 10 cities. Ang pinakamalaki po ay Gadara. Kaya po ang wika ni Matthew, halimbawa, ang sabi niya, they went to the country of the Gadarenes sapagkat ito buong area na ito parang, kumbaga, papunta akong Maynila. No? Kahit na halimbawa ang Valenzuela kayo pupunta. No? Valenzuela, sa Bulacan. No? Alam niyo naman, ang Bulacan, mula Angat hanggang Valenzuela. No? Ako po'y taga Malolos. No? Yan po ang punto namin. So dito siya. So itong area na to, Gadarenes ang tawag. Kaya ang tawag ni Matthew, Gadarenes. Ang tawag ni Luke, Gerasenes. Parehong lugar ang tinutukoy nila. So tinawid ni Jesus. Pinuntahan niya ang sinaniban. Alam ba niya na mayroong sinasaniban doon? Alam niya. Natatakot ba siya? Hindi. No? Kinakabahan ba siya na baka matakot yung kanyang mga alagad? Palagay ko sinadya niya. Para makita ng kanyang mga alagad at ng mga sumusunod sa kanya ang kanyang kapangyarihan laban sa mga demonyo. Ang Panginoon natin, ang totoong seeker. Di ba ngayon, minsan nauuso yung tinatawag nila seeker-sensitive na worship. No? Nung araw po, nung ako'y nasa Parañaque, ginaya namin yan. Kami po'y manggagaya nun eh. No? Pagka may uso, may uso, gayain natin. No? So, ginaya din namin yan. Seeker-sensitive. Pero mga kapatid, ang sabi ng Biblia, there is no one who seeks God. Ang talagang seeker po ay ang ating Panginoon. Sinadya niya ang isang tao, actually, sabi sa Matthew, 2 sila na demon-possessed. No? Sabi sa Mark at sa Luke, 1. Maaring kaya magkaiba ang kanilang kwento sapagkat ang nagsasalita lang siguro ay yung isa. So parang isang tao lang ang kanilang kausap. No? Pero ang Panginoon ang tunay na seeker. Siya ang nagpupunta, sumasadya sa atin. Kahit sa ating buhay. Ang ating Panginoon po ang humanap sa bawat isa sa atin. Kung babalikan po ninyo ang inyong buhay, makikita niyo po kung paano kumilos ang Panginoon sa inyong buhay. Kung minsan sa pamamagitan ng matinding paghihirap, kung minsan sa pamamagitan ng suliranin sa pamilya, kung minsan sa pamamagitan ng iba pang mga kahirapan sa buhay. Ngunit makikita ninyo kung inyong babalikan na ang Panginoon natin ang siyang lumalapit sa atin. Kahit nung unang nagkasala si Adan at si Eva sa Genesis chapter 3, nung dumating ang Panginoon at makikipagchika sa kanila, no? Nagtago sila dahil sila'y nahihiya, sila'y nagkasala, nalaman nila na sila'y hubad. No? So sabi anong wika ng ating Panginoon? Where are you? Hinahanap niya. No? Alam kaya niya kung saan sila nagtatago? Siyempre alam niya. No? Panginoon siya. Bakit niya sinabing, where are you? Para malaman natin at malaman nila na siya ang naghahanap sa mga nagre-rebelde sa Kanya. Napakaganda pong kaisipan niyo na ang ating Panginoon ang humahanap sa atin. Sinabi niya sa Luke 19, verse 10, For the Son of Man came to seek and to save the lost. He came to seek and to save the lost. Hindi niya kailangan gawin ito, ngunit ito ang naging mission niya sa kanyang buhay dito sa lupa. Pangalawa, sinalubong siya, ayon sa ating kwento, ng mga taong sinasaniban ng mga demonyo. Katulad ng sinabi ko, sa Matthew chapter 8, verse 28, 2 demon-possessed mans ang wika nila doon. Pero dito sa verse 27,
when Jesus had stepped out on land, there met him a man from the city who had demons, plural. No? Sa Mark chapter 5 verses 2 to 5, may mga ibang detalye. And when Jesus had stepped out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. Kaya alam natin na ito ay nasa sementeryo. No? He lived among the tombs, sabi sa Mark. Yun din ang sabi dito sa verse 27 ng Luke. For a long time he had worn no clothes. Medyo X-rated, no? He wore no clothes and he had not lived in a house but among the tombs. Yung pong kalagayan ng taong sinasaniban o yung mga taong sinasaniban. Totoong may mga demonyo, mga kapatid, sa ating mundo. Hindi ko kayo tinatakot, alam kong undas, no? Kung kayo hindi pa nakakapunta sa sementeryo, kaya kami alam nyo, ang aming patay, ang aming anak na si Hana, ang kanyang abo ay nandoon sa aking bookshelf, katabi ng mga Biblia ko. No? Kasi kung dadalawin niya kami, no? Bakit niya gagawin yun sa sementeryo? Marami sila doon, baka magkalituan. Di ba? Kung dadalawin niya kami at hindi naman niya gagawin yon, bakit niya gagawin yon? Masayang-masaya na siya sa piling na ating Panginoon. No? Pero kung kayo hindi pa nagpupunta sa sementeryo, ito po ay ginawa sa mga tombs. Anong nangyari doon? Yung mga tombs sa Israel, kung minsan may mga tombs na empty. Kasi bago pa mamatay ang isang tao, yan ang kanilang memorial plan. No? Huhukayin na o uukitin na sa gilid ng hill ang tomb at maglalagay na sila doon ng mga parang cubicle. No? Itong taong ito, dahil wala na siyang matira na bahay, wala na siyang hanap buhay, wala na siyang damit, doon siya natutulog. Kayo ba'y naranasan nyo na matulog sa sementeryo? No? Hindi ko kayo tinatakot. No? Pero ito po ang kalagayan nitong lalaking ito. Siya po ay dahop na dahop, siya po ay poses na poses, sinaniban na siya ng mga maraming demonyo, at siya po ay nasa masamang kalagayan. Ang sabi pa sa Mark chapter 5, he had lived among the tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain. So sinubukan nilang gapusin. For he had often been bound with shackles and chains, but he wrenched the chains apart and he broke the shackles in pieces. Aba, para siyang si Superman. No? Hindi siya ma-bind. No? And he broke the shackles in pieces. No one had the strength to subdue him. Night and day among the tombs and on the mountains, he was always crying out and cutting himself with stones. Totoong may mga demonyo sa ating daigdig. Totoo po. Kung tatanungin niyo ako kung nakakita na po ako, hindi po. Salamat naman. No? At layunin nila ang magdala ng pinsala kahit na sa mga ligtas na kay Kristo. Kaya nga winarningan tayo ni Pablo, di ba, sa Ephesians chapter 6 verse 12. Ang sabi niya doon, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Yan po ay ang mga demonyo. Si Satanas po ay totoo. No? Pero hindi po totoo na siya ay may suot na pulang-pula ang kanyang balat, meron siyang malalaking sungay, at may mahabang buntot, at meron siyang pitchfork. No? Yun po ay gawang kathang isip lamang po. Kung ang ating kalaban ay magpapakita sa atin, siya ay magpapakita na parang pastor, nakagalang-galang, nakabarong, na puti. No? At sabi nga sa 1 Corinthians,
He appears like an angel of light sa 2 Corinthians chapter 11. Dahil ang kanyang mga demons are parang like angels of light. Dahil sila ay dating anghel. No? So hindi sila nakakatakot. Nakakatakot ang pwede nilang gawin sa mga tao. Alam nyo, totoo man na may mga demonyo sa ating kapaligiran. Mas makapangyarihan naman ang Espiritu Santo na nananahan sa mga ligtas kay Jesus kaysa sa kanila. Kung kayo po ay nananampalataya na kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon, kung kayo po ay mananampalataya na, nananahan po sa inyo ang Espiritu Santo ng Diyos. Datapwat, hindi po kayo pwedeng saniban ng kahit na anong masamang espiritu. Ha? Hindi kayo pwedeng saniban. No? Pero huwag kayong mayabang. No? Yung iba, siguro sinasaniban yan. Nasa akin ang Espiritu Santo. Palalayasin ko siya. No, huwag natin pong gagawin yon. Hindi niyo po alam ang lakas ng ating kalaban. Siya po ay may mga kapangyarihan, bagamat hiram na kapangyarihan lamang for a season. Ngunit siya po ay makapangyarihan, ngunit mas makapangyarihan ang Espiritu ng Diyos kaysa sa kanila. 1 John chapter 4, verse 4. Little children, you are from God and have overcome them. Sa merong them. Ang problema po, pag may nakita tayong them, sino si them? No? So, wala po sa slide, babalikan ko po yung verse 3. 1 John 4:3. And every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. Kailan sinulat ni Juan ito? 2,000 years ago, 95 AD. Meron ang Antichrist sa mundo noon. Merong Antichrist sa mundo natin ngayon. Pero ang sabi niya sa verse 4, little children, you are from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he who is in the world. Wala pong maaaring tumalo sa Espiritu na nananahan sa ating puso. Huwag po kayong matakot. No? Kaya makikita natin sa ating kwento, sumasailalim sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng mga demonyo. Bubuuin ko yung kwento sa Luke. Sabi niya, for a long time, hindi lang isang o dalawang araw, for a long time, he had worn no clothes and he had not lived in the house but among the tombs. Tapos sabi sa verse 28, when he saw Jesus, he cried out and fell down before him and said with a loud voice, what have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? Aba, tama ang theology nitong demonyong ito. No? Tama ang tawag niya kay Jesus. He is the Son of the Most High God. Saan ba natin nakita yon? Sa chapter 1, verse 32, nung nagpunta po ang anghel at nagwika kay Mary, ang sabi sa kanya, he will be great and he will be called the Son of the Most High. No? So tama yung theology ng demonyo. Orthodox ang kanyang theology. No? Sumasailalim ang mga demonyo kay Kristo. Son of the Most High God, sabi niya, I beg you, do not torment me. No? Sa Matthew 8:29, sabi doon, and behold, they cried out, what have you to do with us? Kasi dalawa sila no? O Son of God, have you come here to torment us before the time? Aba, merong panahon na paparusahan ang mga kalaban ng Diyos. Before the time. Tapos patuloy natin basahin yung account sa Luke.
For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. So yung iba, kung mapapanood nyo sa pelikula, no? Huwag kayo maniniwala doon. Kayo ba'y nanood ng Exorcist? No? Sana naman wag. No? Huwag nyo nang hanapin. No? Wala na po sa streaming. Wala na po sa Netflix. Wala na po sa Amazon Prime. Huwag nyo po hahanapin, ha? Pero kung kayo nakapanood nun, napaka-dramatic ng mga exorcism. No? The power of Christ compels you. No? Ang ating Panginoon, ang sabi niya lang, shh! Wala na. Tapos na. No? Ganoon ang kanyang kapangyarihan. For many a time, it had seized him. Ito ang kapangyarihan ng demonyo. He was kept under guard, bound with chains and shackles, but he would break the bonds and be driven by the demon into the desert. Ang wika ng Panginoon sa kanya, what is your name? And he said, Legion. Bakit niya sinabi yun? For many demons had entered him. Yung legion po, ang isang legion sa Roman army hanggang 6,000 soldiers. Hindi po naman necessarily nangangahulugan na 6,000 demons ang pumasok sa kanya. Pero pwede din po. No? Baka yun ang ibig sabihin ng demonyo. Marami kami dito. No? Many demons had entered him and they begged him. Pansin nyo? Ang daming begging dito, di ba? Beg him not to torment me. And they begged him ulit to let them enter these. Bakit? May mga baboy. A large herd of pigs was feeding there on the hillside. Una, they begged him not to command them to depart into the abyss. Aba, ano yung abyss? No? Papaliwanag ko po. Now, a large herd of pigs, mga baboy po, no? Ito, nagkakababoyan na dito sa kwento, no? A large herd of pigs was feeding there on the hillside, and they begged him to let them enter these. So he gave them permission. So nung inutusan sila hindi makakatanggi, sila hindi makaka-resist, no? Ang unang beg ay, do not torment me. Ang pangalawang beg ay, do not send us to the abyss. Ang pangatlong beg ay, ipadala mo kami dun sa mga baboy. Ngayon marami pong theory kung bakit baboy, no? Ang baboy po kasi bawal sa mga Hudyo. Kaya alam natin na ito ay lugar ng mga hentil. Kasi kung ito po ay bayan ng mga Hudyo, wala pong nagbi-breed ng mga baboy. Ang sabi sa Mark chapter 5, ang dami po ng baboy ay 2,000. So kanina kinuwento ko po, ako po'y dating nasa negosyo ng babuyan, no? Nung nasa RFM Corporation po ako, meron po kaming hog division, no? Nung lumipat po ako sa Gokong Way Group, ang URC po merong hog division, Robina Farms. No? So medyo nakakaintindi po ako ng babuyan. No? Ang baboy po dito, 2,000 ang bilang, sabi ni Mark. No? Kung 2,000 siya, ang average size ng isang mature na pig ay 250 kilograms. No? Ang 250 kilograms po ay dalawa ko. Huwag niyo akong titignan pag sinasabi kong baboy. Ang hirap sa inyo Pagka sinabi ko ng baboy, parang sa akin kayo nakatingin No? 250 kilograms, ang presyo ng baboy po ngayon, on the average, mahal po, 250 pesos per kilo. 2,000 times 250 times 250, 125 million pesos. Today po yon in today's prices. So sumasa ilalim po sa kapangyarihan ni Kristo itong mga demonyong ito. Kilala nila na si Kristo ay tunay na Diyos. Yun ang una nating mapapansin. O Jesus, Son of the Most High God. Yun po ang tawag ni Melchizedek. Sa Genesis chapter 14:18, si Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High.
Ganun po ang tawag nung unang panahon sa Diyos, God Most High. Sa Daniel chapter 4 verse 2, si Nebuchadnezzar po, na emperor ng Babylonia, ay pinahiya ng Panginoon. Sabi mo, makapangyarihan ka, gagawin kitang parang hayop, kakain ka ng damo for a season, hanggang siya ay nagbalik sa tamang pag-iisip. At nung siya ay bumalik sa tamang pag-iisip, na-convert po siya. Kaya sa Daniel chapter 4, ito po ang kanyang wika. Verse 2, "It had seemed good to me to show the signs and wonders that the Most High God has done for me." Kaya sinabi ko po kanina yung mga demonyo, tama ang theology. Ang tawag nila kay Kristo Jesus ay Most High God, the Son of the Most High God. Kilala nila si Jesus. Pero sabi nga sa James, ang mga demonyo nakakakilala sa Panginoon at nanginginig pa. Nanginginig pa. So huwag niyong sasabihin na, si Jesus, kilala ko yan. No? Ang mga demonyo, pag sinasabi nila yung pangalan na Jesus, Son of the Most High God, nanginginig pa sila sa takot. Ganun po ang otoridad ng ating Panginoong Diyos. Meron silang nakatakda na destinasyon at kaparusahan. Yun po yung abyss na nabanggit dito. No? Sabi nung demonyo, wag mo kami, papadala mo na ba kami sa abyss? No? Ang abyss po, ang dictionary definition, isang malalim na lugar na madilim. No? Meron silang nakatakda na destinasyon at kaparusahan at Diyos lang, at tanging Diyos lang, ang maaaring magpadala sa kanila doon. Sa 2 Peter chapter 2 verse 4, ang sabi ni Peter doon, "For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell." Ang isang translation po nung hell ay Tartarus. Ito ay lugar na sa Griego po, ito yung lugar na malalim at madilim. No? "But cast them into hell and committed them to chains of gloomy darkness to be kept until the judgment." Temporary pa lang po yun nakaparusahan. So, yung mga demonyo na sumanib dito sa lalaking ito, alam niya ang kanyang Biblia. Alam niya na mayroong panahon na sila ay makukulong temporarily in the abyss. Pero ang kanilang destinasyon sa huli ay nasa Revelation chapter 20 verses 1 to 3. "Then I saw an angel coming down from heaven holding in his hand the key to the bottomless pit." Yung point tinatawag nila na abyss. "And the great chain. And he seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years, and threw him into the pit, and shut it and sealed it over him, so that he might not deceive the nations any longer until the 1,000 years were ended. After that, he must be released for a little while." Ito po ang eventual na destination nila ay ang lake of fire. No? At ang lahat ng hindi mananampalataya kay Jesus ay makakasama nila dun sa lake of fire na yon. So itong mga demonyong ito na sumanib dito sa lalaking ito ay nakakaalam ng katotohanan ng theology. Alam niya na siya ay dapat ilagay at parusahan at ikulong sa isang bottomless pit, at mula ron siya ay ililipat sa lake of fire. Walang magandang kinabukasan itong mga demonyong ito, no? So, ang kanilang ginagawa ay naghahanap na lang sila ng damay. So sila ay sumasanib sa kung ano-anong mga creatures para ito ay masaktan nila, o ang preference nila ay meron silang physical form. No? Huwag po kayong matakot. Baka iniisip nyo, baka saniba naman tayo dito. No, habang pinag-uusapan natin to. Hindi po mangyayari yon dahil ang ating Panginoon po ay mas makapangyarihan kisa sa kanila. So, bueno, yung po una nating katotohanan, ang kanyang kapangyarihan laban sa mga demonyo. Pangalawa, ang katotohanan ng takot ng mga tao. No? Natatakot ang mga tao, verses 34 to 37.
Naghari ang pagkatakot sa mga taong sinabihan. Pakinggan niyo to. Dahil pinag-isipan ko po to isulat. No? Naghari ang pagkatakot sa mga taong sinabihan nang makita nila ang pagbabago sa taong sinaniban. Parang poetic, no? Natakot sila, nakita nila nagbago yung sinaniban na tao. Hindi ba dapat natuwa sila? Hindi sila natuwa, no? Yung pong resulta ng kapangyarihan ng Panginoon. Tingnan natin yung verses 34 and 35. When the herdsmen, yung herdsmen po, yun yung nag-aalaga dun sa mga baboy. No? Yung herdsmen na yun, malamang po mga Gentiles. Dahil hindi mo po matatagpan ng isang Hudyo na nag-aalaga ng baboy. Kaya kung naalala ninyo, yung parable of the prodigal son, at sa Luke chapter 15, ipinakita doon na siya ay dahop na ang kanyang trabaho ay maging tagapag-alaga ng mga baboy. At sa gutom niya, kinakain na niya ang pagkain ng mga baboy. Naalala ko po yung aming aso. Yung aso po namin si Philip ay nasa hospital po ngayon. Na-hospital po kahapon. Dahil sumakit ang tiyan, hindi niya po sinabi sa amin na sumakit ang tiyan niya. Pag nagsalita po yung aso namin, kahit kami, matatakot. No? Pero sumakit ang tiyan niya, siya ay nagsuka, siya ay nagtae. No? At meron pong dugo. Nako, naalarma kami. So, parang nagbi-bleed ang aming aso. Pero siya naman ay binigyan ng karampatang gamot doon sa hospital. In-IV po siya. Meron siyang IV. Meron palang IV yung mga aso, no? Cute. No? May IV siyang ganyan, nilagyan siya ng cone, tapos kinunan siya na nakangiti siyang ganyan. So, ibig sabihin, medyo okay na po siya. Kaya lang po may nakapa sa kanyang sikmura. Kaya parang in-x-ray nila. X-ray ba yun, ma? O, x-ray. Tama, mga aso ngayon, may x-ray din. Yung x-ray po, pinapakita doon, kita kaagad na misis ko, ang kidney. Dahil kidney doctor po siya eh. Ang bilang niya sa kidney niya, 3. 3 ang kidney ni Philip. No? Alam niyo, ako'y may kidney disease. Baka kailanganin ko ng isang kidney. Kita mo nga ang bait ng Panginoon, binigyan kami ng aso na 3 ang kidney. No? Baka pwede niyang bitawan yung isa. No? Bigay niya sa akin. Nasaan na ba ako? Napapalayo tuloy. So, yung sinabihan, natakot dun sa sinaniban. Imbis na matuwa, ang takot na ito ay isang katibayan ng tunay na pagka-Diyos ni Kristo. Kita nyo doon sa sa Luke 8:25, after the storm, di ba? Ang reaction ng mga disipulo, natakot sila. Sino ba ito na kahit ang unos ay kanyang nauutusan? Ganon din ang reaction ng mga tao sa kanya. Natakot sila sapagkat Diyos lang ang maaaring gumawa nung kanyang ginagawa. Sabi sa verse 35, then people went out to see what had happened, and they came to Jesus and found the man from whom the demons had gone, sitting at the feet of Jesus, clothed, So nakapunta na siya ng barberya, nagpagupit na, nag-ahit, naligo, no? He was clothed and in his right mind, nasa tamang pag-iisip na. And they were afraid. Kakaiba po, no? Dapat they were happy, di ba? Pero they were afraid. They were afraid dahil tanging Diyos lang ang pwedeng gumawa ng ginawa ni Kristo Jesus. At tama lang naman na tayo ay matakot sa kanyang harapan. Ang sabi sa Hebrews 10:31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Ang sabi sa Isaiah 33:14, the sinners in Zion are afraid. Trembling has seized the godless. Sa Luke chapter 12 verse 5, but I will warn you whom to fear. Fear him who after he has killed has authority to cast into hell. Yes, I tell you, you fear him.
dapat po tayong may pagkatakot sa Panginoon dahil siya po ang maghuhusga sa huli. Hindi lang po naghari ang pagkatakot sa mga tao, naghari rin po ang kanilang galit. No? Bakit ko naman nasabi yun? Tingnan natin yung verse 33, ang wika po doon. Then the demons came out of the man and entered the pigs, and the herd rushed down the steep bank into the lake and drowned. Na-identify na po nila kung saan nangyari ito. Meron talagang tomb sa taas, isang steep hill, tapos may ravine na ganyan, tapos ang baba po niya ay ang Lake of Galilee. No? So doon po marahil nagpadaos-dos ang mga baboy. No? Maaaring nagunahan sila papunta sa tubig, pero doon po nagpunta ang dami ng demonyo na sumanib dito sa lalaking ito. So katulad ng sinabi ko sa inyo, kung 2,000 pigs yun, times 250 kilos per pig, times 250 per kilo, hanggang 125 million pesos sa ating panahon ngayon ang nawala. Kung ano man ang halaga nun, malaking halaga ang nawala. So kung ako ang may-ari ng mga baboy na yon, magagalit po ako. At kaya po sinabi sa verses 36 to 37 ng ganito, and those who had seen it told them how the demon-possessed man had been healed. So ikinwento dun sa mga town people. And then all the people of the surrounding country of the Gerasenes, so mula sa Gersa hanggang sa Gadara, no, asked him to depart from them, for they were seized with great fear. Naghahalo na ang takot at galit. Kasi nawala ang kanilang kinabuhayan. No? Yung mga baboy na yon ay kanilang assets. At sabi nga sa Mark, 2,000 pigs. Alam niyo mga kapatid, madalas mas mahalaga pa sa mga tao sa paligid natin ang kabuhayan at kayamanan kahit na sa gitna ng pagiging makasalanan. Isang katotohanan po yan. Kahit naman po sa atin kung minsan, natatalo tayo kung minsan ng ating kagustuhan na magkaroon ng salapi, ng yaman, ng katiwasayan, no? At kung minsan ang ating buhay espiritual ay nako-compromise dahil doon sa ating desire na yon. Normal po yon, pero hindi po tama. No? Sabi sa Luke 18:22, ang kausap ni Jesus ay isang mayamang rich young ruler. Ruler na siya, ibig sabihin may katungkulan sa komunidad. Bata pa, so siguro mga 30 to 40 years old. Rich, mayaman. So when Jesus heard this, sabi niya sa kanya, one thing you still lack, sell all that you have and distribute to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. Ang wika sa verse 23, but when he heard these things, he became very sad, for he was extremely rich. Marami po ang hindi makatanggap sa ating Panginoon dahil sa kanilang kayamanan. Merong iba, alam nila na kailangan baguhin ang kanilang buhay, kaya hindi nila magawa na manampalataya kay Jesus. Kasi alam nila na kapag sila ay nanampalataya kay Jesus, kailangan nilang baguhin ang kanilang buhay. At marami ang hindi makagawa nun. Sabi sa Ezekiel 33:31, and they come to you as people come, and they sit before you as my people, and they hear what you say, but they will not do it, for with lustful talk in their mouths they act, their heart is set on their gain. Ganyan po ang puso ng tao. Mas mahalaga po kuminsan sa tao ang kayamanan, ang kabuhayan, kaysa sa pagsunod sa Panginoon. Nawa po ay walang ganyan sa atin. Sabi nga ng Panginoon, what does it profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Marami na po sigurong namatay na mayaman, no? Na kahit na sa, meron po akong kilala, kahit na sa malapit na siyang mamatay, no? Ang tinatanong po ay ang financial statements ng kanyang kumpanya.
Malungkot po yun. Sapagkat lahat yon ay iniwanan niya. Wala naman siyang nadala. So napagandaan niya siguro ang kanyang pamilya at maraming pera, ngunit ang kanyang kinabukasan sa walang hanggan ay hindi tiyak. Ganyan po ang katotohanan ng takot ng mga tao. Makapangyarihan ng ating Diyos, pero kung minsan kinatatakutan niya ang kapangyarihan na yan, hindi lang dahil siya ay Diyos at magpaparusa sa kanila, kundi dahil siya ay Diyos at kung ako'y mananampalataya sa Kanya, kailangan kong talikuran ang aking kayamanan, ang aking kabuhayan, ang aking pagmamahal sa daigdig na ito. Kaya wala pong makalapit sa Panginoon sa Kanyang sariling lakas Kung hindi po kikilos ang Espiritu Santo ng Panginoon sa ating puso't isipan, hindi po natin makukuhang bitawan ang ating mga kayamanan, ang ating kabuhayan at ang buhay na ito. Ang buhay na ito ay saglit lang. Ako po ay 64 na. Ang sabi ng Psalm 90, ang buhay ng tao ay hanggang 70. Kung may lakas ay hanggang 80. Aba, kung 70 yung unang hurdle, 6 years na lang po. No? At malalagutan na po ako na hininga. 6 years na lang. 6 years na lang bago ko makita ang aking Panginoon. Pangatlo, kahabagan para maghirang ng isang misyonero. Ito po napakaganda. Tignan niyo yung verses 38 to 39. Siguro basahin natin from verse 37. Then all the people of the surrounding country of the Gerasenes asked him, begged him, to depart from them, for they were seized with great fear. So he got into the boat and returned. The man from whom the demons had gone begged that he might be with him, but Jesus sent him away. So yung mga tao, natakot, nagalit, begged him to leave. Yung pinalaya sa mga demonyo, begged him to stay. Kita niyo ang diferensya ng isang taong ligtas, na isang taong binigyang bagong buhay ng ating Panginoon at yung mga taong nagpapatuloy sa kanilang kasalanan. Nagmakaawa ang taong niligtas ni Jesus na huwag siyang iwanan. Kabaliktaran. Yung mga taong nagmakaawa sa Kanya na siya ay lumisan. Malungkot po. Nagpakita ng kahabagan ang Panginoon sa paghirang niya sa taong ito na maging matagumpay na misyonero sa kanyang oikos. Sa Mark chapter 5, verses 19 to 20, ang kwento po, according to Mark, ay ganito. And he did not permit him, but said to him, go home to your friends, and tell them how much the Lord has done for you, and how He has had mercy on you. Hindi po ba yun ang gospel message? It is not about what you do, but what the Lord has done for you. Yun po ang ating sineshare sa iba, di ba? The gospel is who Jesus is and what He has done for you. So when you share the gospel, you should tell others what the Lord, that's who Jesus is, has done for you. And he went away and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him, and everyone marveled. Sa ating pong teksto, the man from whom the demons had gone begged that he might be with him, but Jesus sent him away, saying, return to your home. Yung pong salita sa home ay oikos. Dapat alam po natin yan. Ang oikos po ay ang ating kapaligiran, ang ating mga kamag-anak, mahal sa buhay, mga kaibigan, kabarangay, kaklase, kasama sa opisina, katrabaho, kakosa. Yan ang ating oikos, our home. Sila po ang nakakakilala sa atin, at kung ang pagbabago ni Jesus ay magbunga na sa ating buhay, sila din ang makakakita ng pagbabagong yon. Yung iba sa atin,
ayaw nating mag-share sa ating oikos dahil for the same reason. Kilala nila ako eh. Kilala nila kung gaano ako kasama noon. Kaya nahihiya ako mag-share ng gospel sa kanila. Kasi parang plastic. No? Huwag niyo isipin ganun. Ang utos sa atin ng Panginoon, go to your oikos. Sabi niya dun sa lalaki, return to your home and declare how much God has done for you. Mula sa isang taong sinaniban ng masamang espiritu, siya ay naging taong pinadala ng Espiritu ng Diyos. At siya ay naging misyonero sa kanyang oikos. Sa pagtatapos, mga kapatid, gusto lamang po sabihin sa inyo, maganda yung kwento mo, Pastor. Maganda yung kwento sa Luke chapter 8. Pero malayo naman yan sa buhay ko. Una, hindi naman ako sinaniban. Baka naman merong sinaniban sa inyo dito. Mamaya na lang tayo mag-usap. No? Pastor, di naman ako sinaniban eh. At wala naman akong burden na maging misyonero. Okay na sa akin yung maging Christian. Okay na ako dun. Alam niyo mga kapatid, sa lahat siguro ng imposibleng iligtas, ang pinakamahirap na ay ang isang tao na sinasaniba ng demonyo. Totoo yun. Yan po siguro ang pinakamahirap na case. Mahirap pong sharean ang sinasaniban. No? Baka tatanungin, Pastor, kayo ba'y nakaranas na, nakakausap na ng taong sinasaniban? Actually, meron po akong ganyang karanasan. No? Doon po sa aming dating church Parañaque, meron kaming Bible study doon sa bahay ng aking misis. Mag-boyfriend pa lang tayo noon. Hindi pa tayo mag-boyfriend. So, anong ginagawa ko doon sa bahay niyo? Meron kaming Bible study. No? Wala pa siyang gusto sa akin noon. Hindi ko pa siya sinasagot. No? So, may Bible study kami. Meron dumating na guest. So ako naman, kinamusta ko. No? Ay, kamusta kapatid? Anong ngalan mo? Babae po siya. No? Maliit na babae. Ang sagot po sa akin, ako si Philip. Boses lalaki. Ano to? No? Alam nyo, hihingi sana ako ng tulong sa kanila, kila Bebet. Paglingon ko, wala na akong kasama. Iniwan nila ako, nandun sila lahat sa likod, nakadungaw sa bintana. Iniwan nila ako na harapin ang taong baka sinasaniban ng demonyo. Pero palagay ko po ang nangyari lang po, meron po siyang schizophrenia. No? Pero maaari din po, tingin natin ngayon, schizophrenia, pero talagang sinasaniban ng masamang espiritu. No? Ang ginawa ko lang po, ay nanalangin po ako. Hindi ko po inutusan yung demonyo. Baka sapakin po ako nun eh. No? Malaki po yung braso ng babae. Parang kayang-kaya akong sapakin. Siguro ang imposibleng maligtas ay yung babaeng yun. Alam nyo, hindi ko alam kung naging totoo, pero after so many months, meron kaming testimony time sa aming church. Umakyat po itong babaeng ito at nagbigay ng testimonyo sa kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Pero mga kapatid, sa totoo lang, pinakamahirap na ang taong sinasaniban ng demonyo, ang isang tao na alipin ng diablo at kontrolado ng kanyang hiram na kapangyarihan. Yan ang pinakamahirap sigurong share ng gospel. Pero mga kapatid, ngunit lahat tayo ay sa ganyan nagmula. Lahat po tayo, wala po akong ine-exempt kasi ang sabi ng Biblia, Ephesians chapter 2 verses 1 to 3. Favorite niyo po ito, no? And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air. Sino po 'yon?
Demonyo po yun. Si Satanas po yun. Sumusunod po tayo sa kanya nung araw. The spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. So lahat po tayo mga kapatid, ay doon nagmula. Nasa ilalim po tayo ng kapangyarihan ng ating kaaway. Lahat po tayo, like the rest of mankind. Pero alam naman natin, ang kasunod nun, sa verse 4, but God, being rich in mercy because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Parang inutusan ng Panginoon, umalis ka dyan sa buhay ni ganyan, at siya ay aking ililigtas. Anong sigaw? Have mercy on me? Sabi ng isang makasalanan sa Luke 18. Ang salaysay na ito ay katibayan ng walang imposible sa ating Panginoon. Binasa ko kanina yung nangyari sa rich young ruler. Pinag-usapan nila yan ng kanyang mga alagad. Sabi sa Luke 18:24, Jesus, seeing that he had become sad, said, how difficult it is for those who have wealth to enter the kingdom of God. Hindi po masama ang mayaman. Pero yung mayaman na nalululong sa kanyang kayamanan ay masama. For it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Those who heard it, yung kanyang mga disipulo sumusunod sa kanya, said, then who can be saved? Kasi sa kanilang kultura, sa kanilang batas, ang mayaman ay pinagpala ng Diyos. Deuteronomy 28. So who can be saved? He said, what is impossible with man is possible with God. Meron po sa ating kalagitnaan ngayon mga taong imposibleng maligtas. Yan po ang sabi ng tatay ko sa akin. Yang anak kong yan, imposibleng maligtas yan. Kaya ipagpe-pray ko na siya ay maging pastor. Sinagot po ang dalangin ng aking ama. At nung ako'y ordinahan, siya ay nandoon sa likod ng aming church, umiiyak sa tuwa. Dahil yung demonyo niyang anak ay naging pastor. Diyan po tayo nanggagaling lahat. Huwag na po tayong lumayo. Si Pablo, hindi po ba? Hindi po ba parang hinahalihan ng demonyo si Pablo? Siya ay pupunta sa Damasco para patayin ang mga Kristiyano, ngunit nasa lubong niya ang buhay ng Panginoon at siya ay binago in one instant. Ang bawat pong lumalapit sa Diyos ay ganyan nililigtas ng ating Panginoon. Sa isang saglit, ang ating puso ay pwede niyang baguhin. Sa ating pong pagdiriwang ng banal na hapunan sa hapong ito, baka po meron sa inyo na hindi pa lumalapit sa ating Diyos. Lumapit na kayo, kaibigan. Baka kayo'y napapailalim pa sa kapangyarihan ng ating kalaban. Hindi niya po kayang talunin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Huwag kayong matakot at lumapit kayo sa Kanya. Tayo'y masaglit na manalangin sa ating paghahanda para sa banal na hapunan. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong turo sa amin sa hapong ito. Kayo po ang siyang gumagawa ng milagro upang ang lahat ng napapailalim sa kapangyarihan ng kalaban ay inyong mapalaya, maligtas at bigyan ng buhay na walang hanggan.
Sa inyo po nagmumula ang kaligtasan at sa inyo po namin dadalhin ang kalwalhatian. At sa hapong ito, sa aming paghahanda ng aming mga puso, para aming alalahanin ang inyong ginawang sakripisyo sa krus para sa aming kasalanan, ipamukha niyo sa aming Panginoon ang aming mga pagkukulang sa inyo at sa aming tahimik na pangungumpisal, pakinggan niyo po ang aming mga tahimik na dalangin. Tayo po ay manalangin sa ating Diyos bilang paghahanda sa ating paglapit sa Kanya at ipangumpisal natin, mga kapatid, ang ating mga kakulangan sa ating Panginoong Diyos na banal. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.